Alright guys, ayan, good morning po sa ating lahat. So, balik ulit tayo sa ating spear fishing. So, ito yung ginagamit ko guys tuwing nagda-dive ako. Gumagamit tayo ng conditioner. Hindi para sa buhok natin, kundi para dito sa mga singit-singit natin dito. Para maiwasan nating magkaroon ng sugat-sugat dun sa wetsuit natin, or yung kung tawagin namin dito ay luto or luthan kung tawagin namin dito sa Bisaya. Ito yung palagi kong ginagamit. So effective po siya. Kasi kapag matagal tayo nakababad sa dagat, gumagalaw kasi tayo yung mga singit natin dun sa wetsuit natin, nakakakos ng sugat. Sobrang makapal kasi yung wetsuit natin guys. Kaya effective po kapag meron po tayong conditioner na nilalagay natin para hindi po tayo masukatan. So ayan, problem tested na po ito. So balik na naman tayo sa ating spear fishing pagkatapos nito. Let's go! So andito na tayo guys sa spot. Medyo malakas pa yung agos. Malalaki yung gulong ng alon dito. So maghihintay pa tayo. Maghihintay tayo ng ilang mga minuto bago kakalma yung agos dito. Ito yung bahura na pinagpanaan namin. Yan, may bato doon sa gitnang laot. Konektado ito dito. Mahaba yung bahura dito guys. Kaya lang malakas pa yung agos. So maghihintay pa tayo dito. Hihintayin natin kumalma yung agos bago tayo magdadive. Yan, mababaw lang. Mababaw lang ang spot. Welcome back to my channel guys, at welcome din sa ating panibagong episode. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, please mag-subscribe po kayo para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na aking ina-upload kagaya po nito. To this video guys, binalikan natin itong spot kung saan tayo nagda-dive dun sa previous video natin. At ngayon, solo dive tayo kasi yung dead body natin ay busy pa sa trabaho, kaya wala tayong kasama ngayong araw na to. At pagkaraan ng ilang minuto guys, eto, huwina na yung agos dito sa spot, kaya nakapag-dive na tayo dito. Napakalinaw po ng visibility ngayon. Akalain mo napakababaw lang ng spot, pero nung nagdive ako dito, napakatagal bago ako nakapaglapat dito sa dinadapaan ko. At ito na rin guys yung warm up dive natin dito. Nagmasid-masid lang tayo dito sa paligid. Inobserve natin kung saan yung direction ng mga bait dito sa paligid. Marami kasing bait dito sa spot na to. May mga sardines at saka mga dalagang bukid. At yun naman ang inahantin ng mga pelagic dito. Pagkaraan pa ng ilang segundo dito guys, wala talagang nagpakitang pelagic dito or lumalapit sa atin, kaya ahon kaagad tayo. At abante tayo dun sa unahan at doon naman tayo nagpatuloy sa pamamana natin. Pansin ko kasi andito nagkukupulan yung mga bait, kaya dali-dali kaagad ako nag-ambush dito. Hindi pa lang ako nakapwesto dito guys, pansin ko na may king mac na papalapit sa atin, kaya agad kong tinutok yung pana dito. At nung na-meet natin yung tamang distance, tinira ko na kaagad to.
pa-shoutout nga pala guys kay Junilito Gibertas ng Barangay Pantabilan, Surigao City, at kay Giovanni Joseco ng BGC Taguig, Manila. At pa-shoutout na rin kay Koy Sweetie at sa kanyang utol na si Marlon Abilo at kanyang nanay na si Vivian Abilo from Maragondon, Cavite. At pa-shoutout na rin kay Ronnie Villanueva at pa-shoutout din po kay Dennis De La Cruz and family from Naik, Cavite, at kay Leopoldo Orsal at sa kanyang misis na si Marilo De La Rama, at pa-shoutout na rin kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim. Maraming salamat po. Maganda naman guys yung patama natin dito sa isda at tinamaan natin ito sa gitnang bahagi ng dalawang palikpik nito sa may bandang tiyan, kaya mas madaling napagod yung isda at mas nasecure natin ito ng mas maayos. Malaki-laki na rin guys ang King Mac na to. Ito po ay nagtimbang ng 7.1 kilos, kaya sa unang isda pa lang natin paldo na tayo dito. Naka-boundary na tayo sa pangkonsumo natin sa gasolina. Pagkatapos kong masecure guys yung ating King Mac or tangige, eto, abante na naman tayo. At habang nagpapahinga ako dito, may lumapit grupo ng mga rainbow runner. Malalaki na po ang isda na to. Estimate ko dito 2 kilos na yung pinakamalaki dito. Kaya lang ang nangyari, hindi inabutan ng pana natin. Sumabit kasi yung dinima natin dito. Sayang. At habang paaho naman ako dito guys, may lumapit sa atin. Grupo na naman ng mga rainbow runner, kaya dali-dali ko kagad tinutok yung pana dito. At pinana ko yung pinakamalapit. Kaya lang ang nangyari, hindi nagbukas yung flapper natin, kaya nakawala yung isda.
pagka may isda sa baywang. Karagawan na natin to. Hindi pa tayo dun sa napagpanaan natin ng nangigi sa unahan. Malayo kasi ng bangka natin. At habang nagpapahinga naman ako dito guys, biglang lumapit itong grupo ng mga tangigi or king mac, 3 piraso. Kaya lang sa sobrang choosy natin, hindi tayo nakapana dito. Mas pinili ko kasi yung pinakamalaki, kaya lang yung malaki ay mailap naman at sayang yung 2 piraso na within range na sana at hindi ko pinana kasi mas pinili ko yung malaki. At dito naman guys, nakapana ako ng king mac dito, kaya lang hindi ko na-on kagad yung camera. At ito yung nangyari sa shafting natin, nabaluktot ito ng king mac at nakawala pa yung king mac kasi yung sima natin ay nag-close at hindi ito bumuka, kaya yung king mac na napana natin ay nakawala. Sobrang sayang, malaki na sana, nasa mga 8 kilos na. At makaraan ng alaw sa 1 oras guys, eto, nakapana ulit tayo ng king mac dito. Kaya lang hindi ko na naman na-on kagad yung camera. Nagtitipid kasi tayo ng battery nito dahil palubat na po yung GoPro natin. So dito nakapana tayo ng king mac at sobrang ingat-ingat po dito kasi kukunti na lang po yung kumakapit sa pana natin. Halos yung bituka na lang po ng isda yung kumakapit, kaya matagal bago ko na-retrieve yung isda dito.
Kunti-kunti na lang. Kakawala na oh. Bito ka na lang pala yung nakakakapit. Yung tungol nito. Tagigi. Ang laki. Nasa mga 8 kilo siguro to. 8 or 10 kilo. Napakalaki. Yan o. Maliit lang yung kapit. Maliit lang. Oh. Yung lamang loob na lang pala yung nakakapit. Yung tungol. Hindi pala nakatagos yung pana natin. Ay, nakatagos siya dito. Kaso nawarak yung laman dito. Ito. Kaya nabunot. Malaki na rin guys ang King Mac na to. Ito po ay nagtimbang ng 10 kilo. Kaya ayos na. Meron na tayong 17 kilos sa 2 piraso. Yung GoPro natin palubat na. Wala tayong extra battery dala. I-off na natin yung camera. At sa may di kalayuan naman guys kung saan ko nilagay yung bangka, eto may pelagic na naman ako nakita dito. Isang mamsa or GT na nagahan sa mga maliliit na isda dito. At napakaamo naman kaya sinubukan kong i-dive bomb at hinintay ko na lumapit yung GT sa atin. At habang papalapit nga ako dito, yung GT ay lumapit sa atin talaga kaya talagang para sa atin ang isda na to. So sobrang lapit ng isda dito guys. Ayan, tagos yung shafting natin sa kanyang katawan. Kaya siguradong masisecure natin ng mas madali itong isda na to kapag kagantong mga patama. Malaki-laki na rin ang GT na to guys. Ito po ay nagtimbang ng mahigit 3 kilo at umabot po ng 3.3 kilogram. Kaya ayos na sa 3 piraso natin. Kung pagsamasamahin natin, meron na po tayong 20 kilos or 20 kilos in total. At dito naman na dive na to guys, inabangan ko itong unicorn dito. Kaso lang may lap talaga yung isda at ayaw lumapit kaya hindi ko na lang pinilit dahil matagal-tagal na tayo dito sa ilalim na nag-aabang sa isda. Konting-kunti na lang sana guys at mapupul ko na yung trigger kaso biglang lumiko yung isda papunta dun sa may malayo. Kaya no choice tayo. Ahon na lang muna tayo dito. At syempre guys, dahil minsan lang tayo makahuli ng ganitong mga isda, kaya eto, selfie muna tayo dito sa 3 isda na nahuli natin. Puro pelagic.
Uwian na guys. Thank you Lord sa napakalaking blessing. Ayan oh, grabe. Mamaw na King Mac or Tangige. Plus may GT pa tayo. Eto. Ayun, paldo. Uwi na tayo dahil malakas na yung agos. At eksaktong alas 11 na ng umaga. Mabiyahe pa tayo patungo dun sa amin. Kung meron na sana ako malaking box na dala, hindi sana ako uwi. Lilipat ako na ibang spot. Kaso yung nadala natin, ito lang. Maliit na box. At hindi dito magkasya yung isda. Kaya kailangan nating umuwi para ibenta yung mga nahuli natin. Napakamamo ng isa. Nasa mga 10 kilo siguro. Yung isa naman, nasa mga 6 na kilo ito. Yung GT natin, nasa mga 3 kilo. Woo! Grabe. First time ko nakahuli ng ganito. Grabe sa buong pamamana ko. 3 sana yung tangigi natin kung hindi nakawala yung isa. Sayang. So tara, titimbangin natin yung isda kung ilang kilo to lahat. Let's go! A few moments later. Woo! Lubat doon? May mga daon. Ito yung kuha. Nakati mo palit ko man. Yapay makahiri, yapay nakahiring. Tatara la daan. Tag-istag isa kilo, tagtunga o. At sing sildo. Tignades! Danis. Yan ya. Woo! Ayan na guys. Mga na lang yung nabilin. Yung isang King Mac natin ay nagtimbang dun sa bayan natin 7 kilos. Yung GT naman natin ay sobra 3 kilo. So ito lang yung naiwan. Oh, timbangan na ini rin. Timbang natin kung ilang kilo. Gawas yan. Ikaw na yan. Okay. 10 gadol ba 10 minutes na. Tangigi? Tangigi. Tangigi yan. 10 kilos. Ayan guys. 10 kilos. Okay. So yung King Mac natin, 2 piraso, 17 kilos. 5 pera na 5 take. Dito vlogger. 15 kilos. Starring ka ba? Ha? Lala. Hello. Ay, 20 kilos sa ihapon tanan. Tuyro ka buk. Di ako kabayo. Di ako mangutana sa iyo. 20. 20 kilos lahat. Nag-iinog sa gabi ito. Ay, nag-iinog gabi na ng 6. Tapos ito, pirahan. Ang tagay ng anak sa dayan. Anak sa dayan na kan, kagawas. Kagawas na kan. Nagawas na kan. Katik. Uya, kay italaan ang batutrok. Kilawon ang lami. Kaya bukog. Ay ka. Kulapon magtalo. Way sanit sa kutunlan. Pagi bukas yan lang. Ay, Toyota na kabuk tangi kabuhin isa. Ato pa biyo dilayo. Duha day mo kuha. Toyo. Alam mo ba isa? Duha ka na ani. Kaya nakadako na. Kana kabuhi? Doon ba ang ito dabok City. Ha? City kilos. Dako to. Oo, City. Lang oh. 3 kapil. Gamay din na. Dako ni. Basta ko ini. Yes man eh. Kaya mamukuan sa layom. Ang piso. Diyan, may PC. Tamburan. Ito, mataban kaya ito ay PC. Taas na ako tamburan. Kung ano na ito kung makurot.
Gamay lang 1 kilo ni. Sakit ito kasi. Kaya tambal ito. Ito tatnano. Tambal sa tulid. Sobrang ilong bukat. Bilang na sa mga kayo. Sa tabla. Yung Lance. Sobrang kilo ba? Abi lang isa. Doon to. Ayun, Cebu. Ayan guys, ay ito na yung ating King Mac. So nag-reserve tayo ng more than 2 kilos siguro yun or 3 kilos. Yung ulo reserve natin para baon natin papuntang Cebu. Ito yung buntot. Ito yung buntot. Oh, pangsigang. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung kanyang buntot guys. Ito yung buntot ng 10 kilos na King Mac or tangigi. Napakalaki. Tapos ito naman yung isa pang bahagi ng buntot. Ito, na-slice ko na. Magkikilaw kami nito. Amo? Ito guys, kikilawin namin. Ito naman pang prito. Baon bukas.